Ang tunog ng takong ng sapatos ni Cassandra Gomez sa sementadong daan ay parang mabilis na tibok ng puso. Bawat hakbang, isang sumbat sa sarili. Late ka na naman, Lika. 1 minuto. 20 segundos. 10 segundos. Ang pagiging huli sa klase, kahit ilang segundo lang, ay isang kasalanan sa kanyang perpektong mundo. At ngayon, para sa isang tulad niyang hinahabol ang parangal na guro ng taon, ang bawat segundo ay ginto. Sa isip niya, kitang-kita niya ang plaque. Makintab, gawa sa kahoy na nara, at may nakaukit na gintong mga letra. Cassandra Gomez, guro ng taon. Iyon ang pangarap. Iyon ang sukatan ng kanyang dedikasyon, ng mga gabing puyat sa pag-check ng test papers, ng mga weekend na isinakripisyo para sa lesson plans. Iyon ang magpapatunay na ang lahat ng pagod niya ay maihalaga. Kaya mo yan, Bes, bulong pa sa kanya ni Brenda kahapon sa faculty room, ang kanyang matalik na kaibigan at kapwa-guro. Sino pa ba ang mananalo kundi ikaw? Ikaw ang aangat sa ating lahat dito sa Santa Marcela National High. Ang mga salita ni Brenda ay parang musika sa kanyang tenga, isang pampalakas loob na kailangan niya araw-araw. Dahil sa pagmamadali, halos liparin na niya ang kanto malapit sa plaza. Diretso na sana siya nang biglang may isang matigas na pader na bumangga sa kanya. Hindi pader. Isang tao. Isang malaking tao. Isang malakas na aray ang kumawala sa bibig niya. Kasunod niyon ay ang tunog ng isang bumagsak na kahon, ang kaluskos ng papel, at ang sunod-sunod na malambot na kalabog ng mga piraso ng tinapay sa maruming semento. Namilog ang mga mata ni Lika. Sa sahig, nagkalat ang hindi bababa sa 20 piraso ng mainit-init pang pandesal. Ang amoy ng bagong lutong tinapay ay biglang humalo sa alikabok ng kalsada. At sa harap niya, nakatayo ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng puting t-shirt, na may bahid ng harina sa manggas, at may apron na nakatali sa bewang. Ang mga mata nito, maitim at malalim, ay nakatitig hindi sa kanya, kundi sa mga nasayang na tinapay. Naku, sorry po. Pasensya na. Nagmamadali po kasi ako, sunod-sunod na sabi ni Lika, habang mabilis na yumuyuko para sana damputin ang mga pandesal. Huwag mo nang pulutin, isang malamig na boses ang pumigil sa kanya. Napatigil si Lika at dahan-dahang tumingala. Ang lalaki ay nakatingin na sa kanya ngayon. Walang emosyon ang mukha nito, kundi isang blangkong pagkainis. Walang bakas ng pag-unawa, walang kahit katiting na simpatsya. Sir, pasensya na po talaga. Hindi ko po sinasadya, ulit niya, ang hiya ay nagsisimulang gumapang sa kanyang mga pisngi. Pakiramdam niya ay pinagtitinginan na sila ng mga taong dumaraan. Alam ko, sagot ng lalaki, ang boses ay kasing tigas ng bato. Pero nasayang pa rin. Bayaran mo na lang. Natigilan si Lika. Ko. Bayaran? Tumango ang lalaki, ang tingin ay bumaba sa kanyang suot na nakasabit sa kanyang leg. Cassandra Gomez. Teacher. Siguro naman alam mo ang salitang responsibilidad. Ang paraan ng pagbanggit nito sa kanyang pangalan ay parang isang insulto. Biglang uminit ang ulo ni Lika. Ang hiya niya ay napalitan ng inis. Sir, aksidente po yung nangyari. At saka, kasalanan niyo rin naman. Bigla ka na lang lumitaw sa daraanan ko. Isang sulok ng labi ng lalaki ang bahagyang umangat, isang ngisi na hindi naman ngiti. Nakatayo lang ako dito, Miss Gomez. Ikaw ang tumatakbo na parang hinahabol ka ng 10 kabayo. 200 piso. 200? Halos mapasigaw si Lika. Para sa pandesal. Ginto ba yan? Special pandesal yan. May palaman na keso at gatas. At iyan ang presyo ng isang box na order sa akin, kalmadong sabi ng lalaki, na lalong nagpangitingit sa kalooban ni Lika. Inilahad nito ang palad sa harap niya, naghihintay ng bayad. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Siya, si Teacher Lika, na iginagalang sa eskwelahan, ay nakikipagtalo ngayon sa gitna ng kalsada sa isang aroganting panadero dahil sa tinapay. Kinuha niya ang kanyang pitaka, dumukot ng 200 pisong papel na lukot-lukot at padabog na inilagay sa palad ng lalaki. Ayan na. Sana mabusog ka sa kayabangan mo, sigaw niya bago mabilis na tumalikod. Narinig pa niya itong sumagot ng salamat na may bahid ng pang-aasar. Hindi na lumingon si Lika. Naglakad siya palayo, ang puso niya ay kumakabog sa galit at kahihiyan.
Ang bango ng pandesal ay parang dumikit sa damit niya, isang paalala ng nakakahiyang umaga. Pagdating niya sa faculty room, saktong pagtunog ng bell, hiningal siya. Sinalubong siya ng nag-aalalang mukha ni Brenda. Bes, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Para kang nakipag-away. Huminga ng malalim si Lika bago ikinuwento ang lahat. Habang nagsasalita siya, lalong sumisidhi ang galit niya. Si Brenda naman ay panay ang tango, ang mukha ay nagpapakita ng matinding pakikiramay. Grabe naman yung tao na iyon. Walang modo, sabi ni Brenda, na lalong nagpaapoy sa damdamin ni Lika. Sino ba iyon? Bago lang ba yung bakery na iyon? Ata, Paraiso Baka Shop daw, sagot ni Lika habang inaayos ang nagusot niyang blouse. At yung may-ari, parang hindi marunong ngumiti. Ang songit. Akala mo kung sino? Hayaan mo na siya, Bes, pag-aalo ni Brenda, hinahaplos ang likod niya. Baka bagong salta lang dito, hindi kilala kung sino ang binabangga niya. Huwag mo nang isipin. Focus ka na lang sa guro ng taon. Ipakita mo sa kanilang lahat kung gaano ka kagaling. Ngumiti si Lika, nagpapasalamat sa suporta ng kaibigan. Ngunit sa likod ng kanyang isip, hindi niya may alis ang imahe ng lalaking iyon, ang malamig na mga mata, ang matigas na boses, at ang nakakainis na pagiging kalmado nito. Lumipas ang maghapon na pilit niyang iwinawaksi ang insidente. Nagturo siya ng buong puso, ngumiti sa kanyang mga estudyante, at nakipagbiruan sa ibang mga guro. Ngunit pagsapit ng uwian, habang nag-aayos siya ng kanyang gamit, tumunog ang kanyang cellphone. Isang email mula sa opisina ng prinsipal. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang nilalaman. Subject, Urgent, Head of Foundation Day Food Committee. Dear Inv Gomez, in line with the upcoming 50th founding anniversary of Santa Marcela National High School, the administration has appointed you as the head of the Food and Refreshments Committee. Your exceptional organizational skills make you the perfect candidate for this crucial role. Please be reminded that the success of this major event will be a significant factor in the selection process for this year's Guro ng Taon Award. Kindly submit your proposed plan and list of suppliers by the end of this week. Congratulations and we look forward to your leadership. Sincerely, Nandres Elena de la Cruz, Principal. Nabitawan ni Lika ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis, pero hindi na sa galit o hiya. Ito ay pinaghalong kaba at pananabik. Ito na ang pagkakataon niya. Ang pinakamalaking proyekto na hahawakan niya. Ang susi sa pangarap niyang parangal. Ngunit habang nakatitig siya sa email, isang malamig na imahe ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Isang malawak na plano. Daan-daang estudyante at guro. Libo-libong piraso ng pagkain. At sa buong Santa Marcela, iisang amoy ng tinapay ang biglang pumasok sa kanyang alaala. Ang amoy ng special pandesal na may palaman. Bigla siyang napapikit. Hindi. Hindi maaari. Sa lahat ng panaderya sa bayang ito, bakit ang mukha ng aroganting panadero na iyon ang una niyang naisip? 3:00 pa lang ng madaling araw, ngunit para kay Ramon de Leon, ang kadiliman ay hindi senyales ng pamamahinga. Ito ay isang kumot, isang kanlungan. Sa loob ng kanyang Paraiso Baka Shop, ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang maliit na bombilya sa ibabaw ng mesang gawa sa stainless steel. Ang amoy ng yeast at natutulog na masa ng tinapay ang nagsisilbing pabango ng kanyang nag-iisang mundo. Bago niya simulan ang pagmamasa, ginawa niya ang kanyang ritual. Isa-isa niyang sinuri ang mga pinto. Ang harapang pinto na gawa sa salamin na may 3 deadbolt na siya mismo ang nagkabit. Ang likurang pinto na bakal na may 2 padlock na kasing laki ng kanyang kamao. Hinaplos niya ang malamig na metal ng bawat kandado. Ang bawat pag-click ay isang munting paniniguro sa kanyang kaligtasan. Ang panaderya ay hindi lang isang negosyo. Ito ay isang kuta. Pagkatapos, naupo siya sa isang silya sa sulok, sa dilim. Mula sa kanyang pitaka, kinuha niya ang isang kupas na litrato, tupi-tupi na sa mga gilid dahil sa paulit-ulit na pagtingin. 2 lalaki, nakangiti, nakaakbay sa isa't isa. Ang isa ay siya, ilang taon na ang nakalipas, mas payat, mas masaya ang mga mata. Ang kasama niya ang dahilan kung bakit siya narito.
Ang dahilan ng mga pader ng mga kandado ng walang katapusang pag-ingat. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na kirot na pilit niyang binabaliwala araw-araw. Mabilis niyang isinilid pabalik ang litrato sa pitaka, na parang napapaso. Hindi ito ang oras para maging marupok. Maya-maya, isang mahinang pag-vibrate ang narinig niya mula sa ilalim ng sahig na kahoy. Inangat niya ang isang tabla at mula sa isang maliit na butas, kinuha niya ang isang mumurahing burner phone. Hindi ito ang smartphone na ginagamit niya para sa mga online supplier. Ito ang telepono para sa katotohanan. Sinagot niya ito nang hindi nagsasalita. Miguel, isang magaspang na boses ang tumawag mula sa kabilang linya. Si Agent Salcedo. Ang pagkarinig pa lang sa tunay niyang pangalan ay nagdulot ng kaba sa kanyang sikmura. Si Ramon de Leon ay isang maskara. Si Miguel Rojas ang taong tinatakbuhan niya. Oh, maikli niyang tugon. May mga galaw, sabi ni Salcedo, walang paligoy-ligoy. May mga nagtatanong sa Bulacan. Isang di umanong negosyante na naghahanap ng lupa. Pero alam nating hindi lupa ang hanap nila. Napahigpit ang hawak ni Ramon sa telepono. Sino? Ang mga Valderrama? Sino pa ba? Sagot ni Salcedo. Mukhang naamoy nila na nasa probinsya ka. Doblehin mo ang pag-iingat. Huwag kang gagawa ng kahit anong makakatawag ng pansin. Manatili kang si Ramon, ang tahimik na panadero. Naiintindihan mo? Naiintindihan ko, sagot ni Ramon, ang boses ay halos pabulong. Magaling. Tawagan mo ako kung may mapansin kang kakaiba. Huwag kang magtitiwala kahit kanino, Miguel. Kahit kanino. Pinatay ni Salcedo ang tawag. Ibinalik ni Ramon ang telepono sa pinagtataguan nito at isinara ang tabla. Sumandal siya sa pader at ipinikit ang kanyang mga mata. Ngunit sa kanyang isipan, hindi nakatahimikan ang nandoon. Naririnig niya ulit ito. Ang alingaw-ngao ng isang putok ng baril. Sigaw. Ang matinis na tunog ng nababasag na salamin ng isang bintana ng kotse. Ang amoy ng pulbura at dugo. Gulat. Takot. Pagsisisi. Napamulat siya, hinihingal. Ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Ito ang bangungot na gising niyang dinadala. Ang dahilan kung bakit ang pagtitiwala ay isang salitang matagal nang binura sa kanyang bokabularyo. At sa gitna ng takot na iyon, isang imahe ang biglang sumagi sa kanyang alaala, isang babaeng galit, may hawak na na sumisigaw sa kanya sa gitna ng kalsada dahil sa natapong pandesal. Si Teacher Cassandra Gomez. Isang munting kirot ng konsensya ang kanyang naramdaman. Masyado siyang naging masakit magsalita. Masyado siyang naging malupit. Ngunit mabilis niya iyong iwinaksi. Kailangang isipin ng lahat ng tao sa bayang ito na siya ay isang masungit at hindi kaaya-ayang tao. Kailangang iwasan siya ng lahat. Dahil ang sinumang mapalapit sa kanya ay mapapalapit din sa panganib. Mas mabuti nang magalit siya sa akin kaysa madamay siya, sabi niya sa sarili. Mas ligtas siya kung kinamumuhian niya ako. Sa desisyong iyon, tumayo siya at nagsimulang magmasa ng harina. Ibubuhos niya ang lahat ng kanyang takot at lungkot sa tinapay. Dito lang siya ligtas. Dito lang siya si Ramon. Isang oras ang lumipas. Ang katahimikan ay muli niyang naging kaibigan. Ang ritmikong tunog ng kanyang pagmamasa ang tanging maririnig. Nagsisimula ng mamuo ang pawis sa kanyang likod ng biglang. Kling! Ang tunog ng maliit na kampana sa kanyang pinto. Ang tunog na nagsasabing may pumasok. Napatigil si Ramon, ang mga kamay ay nakalubog pa rin sa masa. Ang buo niyang katawan ay nanigas. Sino ang pupunta sa panaderya ng ganito kaaga? Napakapit siya sa gilid ng mesa, ang mga ugat sa kanyang braso ay nagsilabasan. Ang mga salita ni Salcedo ay umalinggaw sa kanyang isipan. May mga nagtatanong. Dahan-dahan siyang lumingon, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Inaasahan niyang makakita ng isang estranghero, isang lalaking nakabarong na may madilim na intensyon, o dalawang matipunong lalaki na magpapanggap na customer. Ang mga taong ipapadala ng mga Valderrama. Ngunit ang nakatayo sa may pinto, na bahagyang sinisinaga ng maputlang ilaw ng umaga mula sa labas, ay hindi isang halimaw na galing sa kanyang nakaraan. Ito ay ang babae mula kahapon. Si Teacher Cassandra Gomez.
Nakatayo ito roon, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas-baba na parang kakatapos lang tumakbo. Ang buhok niyang mahaba ay nakatali sa isang masinop na ponytail. Wala na ang galit sa mukha nito, napalitan iyon ng isang bagay na mas matindi, mas nakakabagabag para kay Ramon, isang determinadong ekspresyon na hindi matinag. At sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang makapal na folder, na parang isang sandata. Sa isang iglap, ang takot ni Ramon ay napalitan ng pagkalito, at pagkatapos ay ng pamilyar na pagkainis. Siya na naman? Anong ginagawa niya rito? Hindi ba sapat ang nangyari kahapon para layuan na siya nito? Ang pagdating niya ay isang komplikasyon. Isang ingay sa kanyang pinakaiingatang katahimikan. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay na may masa sa kanyang apron at humakbang papalapit sa counter. Ang kanyang katawan ay nagsisilbing harang sa pagitan ni Lika at ng kabuuan ng kanyang panaderya. Ang kanyang mukha ay muling naging isang blankong pader, ang mga mata ay malamig at walang pakialam. Sarado pa kami, sabi niya. Ang boses niya ay sinadya niyang gawing mas magaspang kaysa kanina, isang babala. Hindi na tinag si Lika. Humakbang pa ito palapit, hanggang sa counter na lang ang pagitan nila. Alam ko, sagot nito, ang boses ay matatag. Hindi ako bibili. Nandito ako para sa isang business proposal, mister. Nag-antay ito, bahagyang itinaas ang kilay, hinahamon siyang ibigay ang kanyang pangalan. Hindi siya sumagot. Nanatili lang siyang nakatitig dito, umaasang ang kanyang katahimikan at matalim na tingin ay sapat na para itaboy ito palayo. Ngunit nagkamali siya. Ibinaba ni Lika ang folder sa ibabaw ng glass counter na may mahinang kalabog. Ang tunog na iyon, para kay Ramon, ay kasing lakas ng isang putok ng baril. Isang paglusob sa kanyang teritoryo. Isang pagwasak sa mga pader na maingat niyang itinayo. Huminga ng malalim si Lika, tinitigan siya ng diretsyo sa mata, at sa kanyang mukha, nakita ni Ramon ang isang determinasyon na hindi niya inaasahan. Isang determinasyon na nagsasabing hindi ito aalis hanggat hindi nito nakukuha ang kanyang gusto. At sa sandaling iyon, alam ni Ramon na ang pinaplano niyang tahimik na buhay sa Santa Marcela ay opisyal nang natapos. Ang Paraiso Backshop ay hindi katulad ng ibang panaderya sa Santa Marcela. Ang iba ay puno ng masasayang palamuti at maingay na usapan. Ang lugar na ito, sa paningin ni Lika, ay malinis hanggang sa puntong nakakailang. Bawat kagamitan ay may tamang lugar, ang sahig ay kumikinang, at ang hangin ay may amoy ng tinapay, pero may kasama itong amoy ng kalungkutan. Isang lugar na walang kaluluwa. Katulad ng may-ari nito. Pinanatili ni Lika ang kanyang tindig. Hindi siya magpapatinag sa mga matang iyon na parang kaya siyang tunawin. Ang pag-asa para sa kanyang parangal ay mas malakas kaysa sa takot niya sa supladong panadero. Ling F. De Leon, tama po ba? Tanong niya, pinipilit na maging propesyonal ang kanyang tono, kahit na ang pangalan ay hula lang niya mula sa SE permit na nakasabit sa pader. Ako po si Cassandra Gomez, Head of the Food Committee para sa 50 DA Foundation Day ng Santa Marcela National High. Bahagyang kumunot ang noo ng lalaki, pero hindi pa rin ito nagsalita. Mayroon po akong proposal para sa inyo. Ibinukas niya ang folder sa ibabaw ng counter. Sa loob ay naroon ang detalyadong plano, ang bilang ng mga estudyante, guro at bisita. Ang listahan ng mga pagkaing kailangan. Ang budget. Kailangan namin ng 500 piraso ng empanada, 300 ensaymada, at 1,000 piraso ng special pandesal. Sinadya niyang idugtong ang huli, tinitingnan kung may magbabago sa reaksyon nito. Wala. Ang mukha ni Ramon de Leon ay isang perpektong blankong canvas. Ito ang pinakamalaking event ng taon sa bayan natin, Dingy de Leon. Isang malaking karangalan para sa sinumang mapipiling supplier. Tinitigan lang siya ni Ramon. Ang katahimikan ay tumagal ng 10 segundo, 20 segundo. Nagsimulang pagpawisan ang mga kamay ni Lika. Sa wakas, nagsalita ito. Isang salita lang. Hindi. Napatanga si Lika. Pipo. Hindi niyo pa po tinitingnan ang budget. Hindi ko kailangang tingnan, sabi nito, ang boses ay patag. Hindi ko kaya. Maliit lang ang panaderya ko. Pero malaki ang kita nito, giit ni Lika, itinuturo ang mga numero sa papel. At magiging maganda itong advertisement para sa bago ninyong negosyo. Hindi ako interesado sa advertisement. Pero bakit?
Sayang naman ang oportunidad. Hindi na napigilan ni Lika ang pagtaas ng kanyang boses. Ang pangarap niya ay parang bolang unti-unting nawawala ng hangin sa harap niya. Dahil ayoko. Ang dalawang salitang iyon ay parang isang pinto na isinara ng malakas sa mukha ni Lika. Ang lahat ng lohika, lahat ng pang-akit sa negosyo ay walang silbi. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi siya iiyak sa harap ng mayabang na lalaking ito. Huminga siya ng malalim. Kung hindi gagana ang lohika, baka gumana ang puso. De Leon, sabi niya, ang boses ay mas mahinahon na ngayon. Alam ko po na bago lang kayo dito sa Santa Marcela. Ang Foundation Day ito po ang puso ng komunidad namin. Dito kami nagkakasama-sama. Dito ipinagdiriwang ang mga tagumpay ng aming mga anak at estudyante. Tumingin siya sa paligid ng malungkot na tindahan. Ito na po ang pagkakataon ninyo na maging parte ng komunidad. Naipakilala ang Paraiso Bakashop hindi lang bilang isang tindahan, kundi bilang isang kapitbahay. Naipakita sa mga tao na ang galing ninyo sa paggawa ng tinapay ay may puso. Sa sinabi niyang iyon, may nakita siyang bahagyang nagbago. Isang kislap sa mga mata nito. Isang halos hindi mapansing pag-igting ng kanyang panga. Para siyang tinamaan ng isang salitang hindi niya inaasahan. Nanatiling tahimik si Ramon, ngunit ang tingin niya ay hindi na kasing talim ng dati. Tila may isang digmaan na nangyayari sa loob ng kanyang isipan. Tinitimbang ang mga salita ni Lika. Naway gumana. Parang awan niyo na, Diyos ko. Pagkaraan ng tila isang walang hanggang minuto, nagsalita siyang muli. May mga kondisyon. Halos mapatalon si Lika sa tuwa. Sige po. Kahit ano. Bayad lahat in cash bago ko simulan. Walang pagbabago sa order kapag nasimulan na. At, huminto ito, tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Dahil kulang ako sa tauhan, kailangan kitang tulungan sa pag-empake. Gabi-gabi. Dito. Pagkatapos ng klase mo. Napalunok si Lika. Oras kasama ang lalaking ito. Sa loob ng sarado niyang tindahan. Ngunit ang imahe ng plaque ng guro ng taon ay mas maliwanag sa kanyang isipan. Payag ako, mabilis niyang sagot. Naglahad ng kamay si Ramon. Kung ganoon, may usapan tayo, Miss Gomez. Nag-aalangan, inilahad ni Lika ang kanyang kamay. Nang magdikit ang kanilang mga balat, isang di inaasahang kuryente ang gumapang sa kanyang braso. Ang kamay nito ay magaspang dahil sa trabaho, ngunit mainit. Isang init na taliwas sa lamig ng kanyang mga mata. Nagtagal ang kanilang paghahawak ng kamay ng ilang segundo na mas mahaba kaysa sa kinakailangan. Mabilis itong bumitaw na parang napaso at tumalikod. Magdala ka ng pera bukas. At magsuot ka ng komportableng damit, sabi nito nang hindi lumilingon at nagpatuloy na sa pagmamasa ng tinapay. Parang nabunutan ng tinik, lumabas si Lika sa panaderya na may ngiti sa kanyang mga labi. Tagumpay. Dali-dali niyang tinext si Brenda. Lika, Bes, pumayag siya. Ang Paraiso Bake Shop ang official supplier natin. I got this. Ang reply ni Brenda ay mabilis, puno ng mga celebratory emojis. Brenda, wow. Congrats, Bes. The best ka talaga. Paano mo napapayag yung supladong iyon? Napangiti si Lika habang nagtatype. Lika, may paraan ang isang Lika Sandra Gomez. Pero may condition, kailangan ko siyang tulungan mag-empake gabi-gabi. Brenda, naku, ingat ka dyan, Bes. Mukhang misteryoso. But okay lang para sa guro ng taon. Go, go, go. Ang suporta ni Brenda ang nagbigay sa kanya ng dagdag na lakas. Ito na iyon. Ang lahat ay naaayon sa plano. Kinagabihan, pagkatapos ng isang mahabang araw sa eskwela, bumalik si Lika sa Paraiso Bakashop, bit-bit ang isang bag na naglalaman ng kanyang pampalit na damit at isang pares ng tsinelas. Nadatnan niya si Ramon na nag-aayos ng mga tray ng bagong lutong tinapay. Ang bango sa loob ng tindahan ay nakakahilo, isang halo ng tamis at init na parang yakap. Magpalit ka sa likod, utos ni Ramon, itinuturo ang isang maliit na pinto. Nandoon ang key. Sumunod si Lika. Nang bumalik siya, nakasuot na ng lumang t-shirt at leggings, nakita niya ang isang bundok ng mga kahon at daan-daang piraso ng ensaymada na nakalatag sa isang mahabang mesa.
Ito ang gagawin mo, sabi ni Ramon, kumuha ng isang ensaymada at maingat na inilagay sa isang maliit na kahon. Isang piraso bawat kahon. Dahan-dahan lang. Ayokong mayuyupi. Tumango si Lika at nagsimula. Sa una, ang namagitang katahimikan sa kanila ay nakakabingi. Tanging ang kaluskos lang ng mga kahon ang maririnig. Sinubukan ni Lika na magsimula ng usapan. So matagal na po ba kayong panadero? Matagal na, maikling sagot ni Ramon, hindi inaalis ang tingin sa ginagawa. Pamilya niyo po ba ang may-ari ng dati ninyong pinagtatrabahuhan? Hindi. Napabuntong hininga si Lika. Ang hirap naman kausapin ito. Tumahimik na lang siya at nagpatuloy sa pag-impek. Daan-daang ensaymada. Isang nakakapagod na gawain. Habang tumatagal, bumabagal ang kanyang mga galaw. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang pumikit. Pagod ka na, tanong ni Ramon, ang boses ay wala pa ring emosyon. Hindi Kaya ko to, mabilis niyang sagot, kahit na ang totoo ay gusto na niyang humiga. Biglang isang malakas na kulog ang yumanig sa buong panaderya, sinundan ng mabilis na pagpatak ng ulan sa iyero nilang bubong. At pagkatapos, click! Isang iglap, ang lahat ay binalot ng ganap na kadiliman. Nawalan sila ng kuryente. Ano nang nangyari? Narinig ni Lika ang sarili niyang nagsalita sa dilim, ang boses ay nanginginig. Ang tanging naririnig niya ngayon ay ang malakas na buhos ng ulan at ang sarili niyang kumakabog na puso. Naramdaman niya ang isang presensya na gumalaw malapit sa kanya. Isang kamay ang humawak sa kanyang balikat. Huwag kang gagalaw, bulong ng boses ni Ramon, mas malapit kaysa sa inaasahan niya. Brownout lang yan. Ngunit sa dilim, habang nakakulong sila sa loob ng tahimik na panaderya, na ang tanging naririnig ay ang bagsik ng ulan sa labas, naramdaman ni Lika na hindi lang sila basta natrap sa brownout. Para silang natrap sa isang maliit na mundo na hiwalay sa lahat. Silang dalawa lang. Ang kadiliman ay isang lumang kaibigan ni Ramon, ngunit ang biglaang pagkawala ng kuryente, kasama ang isang estranghero, ay isang banta. Ang unang gumana sa kanyang sistema ay hindi takot, kundi ang instinct na sanay sa panganib. Control the situation. Secure the asset. Ngunit ang asset sa pagkakataong ito ay hindi pera o dokumento. Ito ay isang nanginginig na guro na halos hindi makahinga sa tabi niya. Huwag kang gagalaw, bulong niya, ang boses ay mas mahinahon kaysa sa inaasahan niya. Ang pagpanik nito ay makakatawag ng pansin, at iyon ang huling bagay na kailangan niya. Ang kamay niya sa balikat ni Lika ay para pigilan ito sa pagtakbo, ngunit naramdaman niya ang panginginig nito. Isang tunay na takot. Madilim. Ayoko sa madilim, narinig niyang sabi ni Lika, ang boses ay parang sa isang batang naliligaw. Bumitaw si Ramon. Sandali. May kandila ako. Gumapang siya sa dilim, ang bawat galaw ay kalkulado. Kabisado niya ang bawat sulok ng kanyang kuta. Sa isang drawer sa ilalim ng cash register, nakuha niya ang isang kandila at isang pusporo. Ang tunog ng pagkaskas ng pusporo ay umalinggaw sa katahimikan, sinundan ng isang maliit na apoy na sumayaw sa dulo ng palito. Nang sindihan niya ang kandila, isang munting bilog ng liwanag ang nabuo sa gitna ng kanilang dalawa, itinutulak ang mga anino sa mga sulok ng panaderya. At sa ginintuang liwanag na iyon, nakita niya si Lika. Ang mga mata nito ay malaki at puno ng pangamba, ang mga labi ay bahagyang nakaawang. Ang tapang na dala nito kanina ay nawala, napalitan ng isang kahinaan na ngayon lang niya nakita. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang kahinaang iyon ay hindi nakakainis. Ito ay nakakahawa. Ayan, sabi niya, inilalagay ang kandila sa isang platito sa ibabaw ng mesa. Liwanag. Tumango si Lika, ang mga mata ay nakasunod sa bawat galaw ng apoy. Salamat. Bumalik sila sa kanilang trabaho, ngunit ang pag-impact sa dilim ay mahirap. Pagkaraan ng ilang minuto, napansin ni Ramon na napapaupo na si Lika sa sahig, nakasandal sa pader, ang pagod ay kitang-kita na sa kanyang mukha. Napabuntong hininga si Ramon. Magpahinga ka muna. Upo na lang tayo. Sumunod ito ng walang tanong. Naupo sila sa malamig na sementadong sahig, ilang talampakan lang ang pagitan, ang kandila ay nasa gitna nila na parang isang maliit na bonfire. Ang malakas na ulan sa labas ang nagsilbing musika sa kanilang katahimikan. Gusto mo talagang makuha ang award na iyan, no? Basag ni Ramon sa katahimikan.
Napatingin si Lika sa kanya, nagulat. Ngumiti ito ng bahagya, isang matamis at pagod na ngiti. Sobra. Buong buhay ko, iyon na ang pangarap ko. Maging ang pinakamagaling na guro. Maging isang inspirasyon. Iyon ang magpapatunay na maihalaga ako. Tinitigan ni Ramon ang apoy. Maihalaga. Isang konsepto na matagal na niyang kinalimutan. Para sa kanya, ang halaga ay katumbas ng pagiging isang target. Ikaw, tanong ni Lika, ang boses ay puno ng kuryosidad. Ano ng pangarap mo? Natigilan si Ramon. Walang sinuman ang nagtanong sa kanya niyan sa loob ng maraming taon. Ang mga pangarap ni Miguel Rojas ay namatay kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Ang pangarap ni Ramon de Leon ay simple lang, ang mabuhay hanggang bukas. Wala, sagot niya. Imposible, git ni Lika. Lahat ng tao may pangarap. Nag-isip si Ramon. Naghanap siya ng isang piraso ng katotohanan na maaari niyang balutin sa isang kasinungalingan. Dati, sabi niya, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. May kasosyo ako dati. Pangarap naming magtayo ng isang maliit na restaurant sa tabi ng dagat. Simpleng buhay lang. Anong nangyari? Mahinang tanong ni Lika. Tumingin si Ramon sa malayo, sa kadilimang hindi kayang abutin ng liwanag ng kandila. Nagkaroon ng di pagkakaunawaan. Naghiwalay kami ng landas. Ang mga salitang pinatay siya sa harap ko, ay nanatili sa dulo ng kanyang dila, isang laso na hindi niya maaaring iluwa. Ngunit ang sakit sa kanyang boses ay totoo. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay hindi isang kasinungalingan. Naramdaman niya ang pagbabago sa tingin ni Lika. Wala na ang kuryosidad. Napalitan iyon ng pag-unawa. Ng awa. Isang emosyon na kinamumuhian niya, ngunit sa pagkakataong ito, mula kay Lika, naramdaman niya ito na parang isang mainit na kumot. Nagpatuloy sila sa pagkukwentuhan. Ikinuwento ni Lika ang kanyang mga nakakatawang karanasan sa mga estudyante niya. Nagbahagi naman si Ramon ng mga kwentong panadero, mga ligtas na kwento na walang bakas ni Miguel Rojas. Sa bawat tawa ni Lika, nararamdaman ni Ramon na may isang piraso ng yelo sa kanyang dibdib na unti-unting natutunaw. Sa loob ng ilang oras na iyon, sa ilalim ng liwanag ng kandila, hindi siya si Miguel na nagtatago. Hindi siya si Ramon na masungit. Siya ay isang lalaki lamang na nakikipag-usap sa isang babae. At ang pakiramdam ay mapanganib na kaaya-aya. Hanggang sa gitna ng isang kwento ni Lika, ang kanyang boses ay unti-unting humina. Ang kanyang mga salita ay naging bulong at pagkatapos ay nawala. Napansin ni Ramon na ang ulo nito ay dahan-dahang tumatagilid hanggang sa marahan itong sumandal sa kanyang balikat. Natigilan si Ramon. Ang buo niyang katawan ay nanigas. Ang init mula sa ulo ni Lika, ang amoy ng shampoo mula sa buhok nito, ang tiwalang ipinahihiwatig ng simpleng gesturang iyon, lahat ay isang pag-atake sa kanyang mga depensa. Ang unang ugat sa kanyang isip ay itulak ito palayo. Gisingin ito. Ibalik ang distansya. Panganib ito. Ngunit hindi niya ginawa. Sa halip, nanatili siyang hindi gumagalaw. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin sa natutulog na mukha ni Lika. Payapa. Walang bakas ng pag-aalala. Sa liwanag ng kandila, mukha itong anghel. Sa sandaling iyon, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman ang bumalot sa kanya. Katahimikan. Hindi ang katahimikan ng pag-iisa at pagbabantay, kundi ang katahimikan ng kapayapaan. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakaupo roon, pinapanood ang pagtaas-baba ng dibdib nito, pinapakinggan ang mahina nitong paghinga. Sa mga sandaling iyon, pinayagan niya ang kanyang sarili na kalimutan ang mga Valderrama. Kalimutan si Agent Salcedo. Kalimutan ang nakaraan. Pinayagan niyang maging kanlungan niya ang sandaling iyon. Flicker. Isisisik at sasasan. Ang biglaang pag-ilaw ng mga fluorescent na lamp sa itaas ay kasing gulat ng isang sampal. Ang malupit na puting liwanag ay bumura sa mahikang dala ng kandila. Napapitlag si Lika, gulat na nagising. Mabilis siyang umayos ng upo, ang mukha ay namumula sa hiya ng mapagtanto kung saan siya nakasandal. Naku, pasensya na. Nakatulog ako, sabi niya, hindi makatingin kay Ramon.
Okay lang, sagot ni Ramon, mabilis na tumayo at pinatay ang kandila. Ang pader sa pagitan nila ay muling tumaas. Tapusin na natin to. Naging awkward ang sumunod na oras. Walang nagsasalita. Ngunit may nagbago na. Nang matapos sila, halos mag-uumaga na. Ang ulan ay tumila na. Habang nagliligpit sila ng mga huling kahon, may nadulas na isang piraso ng papel si Lika. Sabay silang yumuko para kunin ito. Ang kanilang mga kamay ay muling nagdikit. Nagkatinginan sila at sa hindi maipaliwanag na dahilan, sabay silang natawa. Isang mahina, pagod, ngunit totoong tawa. Salamat ulit, Ramon, sabi ni Lika, sa unang pagkakataon na binanggit ang kanyang unang pangalan. Ingat ka. Ikaw din, Lika, sagot niya, at nagulat siya sa sarili niya. Sa labas ng panaderya, sa kabilang kalsada, isang kotse ang nakaparada. Sa loob nito, si Brenda Corpus, na maagang umalis ng bahay para kamustahin ang kaibigan, ay nanonood. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa manibela. Nakita niya ang lahat, ang paglabas ni Lika mula sa panaderya sa oras na iyon, ang pagod ngunit masayang ngiti sa mukha nito, at ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Ramon. Nakita niya ang tawanan. At sa kanyang mga mata, isang apoy ang nagsimulang magliyab. Isang apoy na hindi galing sa pag-aalala, kundi sa purong, naggangalit na inggit. Ang mga sumunod na araw ay naging isang kakaibang ritual para kay Lika. Sa umaga, siya si Teacher Gomez, isang inspirasyon sa kanyang mga estudyante, na abala sa pag-organisa ng pinakamalaking event ng taon. Ngunit pagsapit ng gabi, nagiging isa siyang assistant baker, na napapaligiran ng amoy ng tinapay at ng tahimik na presensya ni Ramon. Ang pader sa pagitan nila ay unti-unting gumuho, piraso-piraso. Nalaman niyang may nakatagong sense of humor si Ramon, isang tuyot at sarkastikong klase na lumalabas lang kapag pagod na sila. Nalaman niyang mahilig pala ito sa lumang op rock, na mahinang pinapatugtog nito sa isang maliit na radyo habang nagmamasa. At nakita niya ang dedikasyon nito sa trabaho, bawat tinapay ay perpekto, bawat sangkap ay tinitimbang ng wasto. Hindi na ito ang aroganting panadero na nakilala niya. Ito ay isang lalaking may malalim na sugat, ngunit may mabuting puso. Isang hapon sa faculty room, habang masaya niyang ikinukwento kay Brenda ang isang biro ni Ramon, napansin ni Lika ang pagbabago sa mukha ng kaibigan. Grabe, Lika, ha? Parang nagiging close na kayo, masyado niyang panadero mo, sabi ni Brenda, ang ngiti ay hindi abot sa kanyang mga mata. Baka mamaya, kung ano na ang isipin ng mga tao. Lalo na ni Principal. Natigilan si Lika. Ano namang iisipin nila? Trabaho lang naman to. At saka, kailangan ko ng tulong niya. Alam ko, Bes. Sinasabi ko lang, sagot ni Brenda, bumalik sa pagiging maalalahanin. Ayoko lang masira ang reputasyon mo. Alam mo na, para sa guro ng taon. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Lika. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba. Ang mga ngiti ng ibang guro ay parang may kahulugan. Ang mga bulungan sa hallway ay parang tumitigil kapag dumarating siya. Narinig ko, araw-araw daw nasa panaderya si Lika. Gabi-gabi, narinig niyang bulong ni M. Rec Reyes, isang English teacher, kay M. Santos ng Math Department. Para sa proyekto daw. Ang paraan ng pagkasabi sa salitang proyekto ay puno ng mali siya. Pakiramdam ni Lika ay may mga karayom na tumutusok sa kanyang likod. Ang mga alingas-ngas ay parang laso na dahan-dahang kumakalat. At ang pinakamasakit, ang lason ay tila laging nanggagaling sa mga taong pinapaligiran ni Brenda. Ngunit kapag kinukumpronta niya si Brenda, ang sagot nito ay laging pareho. Hayaan mo na sila, Bes. Inggit lang yan. Ipagtatanggol kita. Isang gabi, habang abala sila ni Ramon sa pag-aayos ng mga empanada, biglang bumukas ang pinto ng panaderya. Pumasok si Brenda, may dalang isang supot ng pagkain at isang peking, matamis na ngiti. Surprise! Dinalhan ko kayo ng dinner, masayang bati nito. Nakita kong bukas pa ang ilaw, naisip kong baka gutom na kayo. Natigilan si Ramon. Ang kanyang mga balikat ay nanigas, ang kanyang galaw ay naging maingat. Para siyang isang hayop na nakaamoy ng panganib. Si Lika naman ay natuwa. Brenda, ang sweet mo naman. Halika, pasok ka. Umupo si Brenda sa isang bakanting silya,
ang mga mata ay malikot na nagmamasid sa bawat sulok ng tindahan. Wow! Ang linis naman pala dito. Hi, Ramon. Ako nga pala si Brenda, best friend ni Lika. Tumango lang si Ramon, hindi nagsasalita. So, ikaw pala ang sikat na panadero, patuloy ni Brenda, ang boses ay sobrang palakaibigan. Saan ka ba galing bago ka napadpad dito sa Santa Marcela? Ang galing mong magtago ng sikreto, ha? Walang may alam sa nakaraan mo. Naramdaman ni Lika ang tensyon sa hangin. Brenda, ano ka ba? Hayaan mo na si Ramon. Nagtatanong lang naman ako, Bes. Getting to know your new friend, sagot ni Brenda, nakangiti pa rin. Ngunit ang mga tanong niya ay parang mga sundang na itinutusok ng dahan-dahan. Tungkol sa pamilya. Tungkol sa probinsya. Tungkol sa mga dati niyang trabaho. Si Ramon naman ay sumasagot sa mga maikling, walang laman na salita. Ngunit ang pagbabantay sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. Kinabukasan, tinawag si Lika ni Principal de la Cruz sa kanyang opisina. Ernest Gomez, simula ng principal, ang mukha ay seryoso. Nakarating sa akin ang ilang nakakabahalang usap-usapan. Tungkol sa iyo at sa may-ari ng Paraiso Backshop. Nanlamig si Lika. Ma'am, wala po iyong katotohanan. Profesional po ang relasyon namin. Umaasa ako, sabi ng principal, ang tingin ay matalim. Huwag mong hahayaan na ang isang personal na bagay ay makasira sa iyong tsansa sa parangal. Maging maingat ka, Lika. Maraming mata ang nakatingin sa iyo. Lumabas si Lika sa opisina na parang binuhusan ng yelo. Ang mga salita ng principal, ang mga bulungan, ang kakaibang mga tanong ni Brenda, lahat ay naghalo-halo sa kanyang isipan. Nang gabing iyon, sinabi niya kay Ramon ang tungkol sa mga chismis. Sinabi ko na sayo, sabi ni Ramon, ang boses ay mas malamig kaysa dati. Ang mga tao dito, gusto nilang sirain ang mga bagay na hindi nila maintindihan. Tumingin ito sa kanya ng diretsyo. Mag-ingat ka sa kaibigan mo. Si Brenda. Bakit naman, naguguluhang tanong ni Lika. Mabait si Brenda. Sinusuportahan niya ako. Umiling lang si Ramon. Ang mga taong sobrang tamis magsalita, kadalasan, sila ang may dalang lason. Hindi pinansin ni Lika ang babala. Para sa kanya, si Ramon ay masyadong mapaghinala dahil sa kanyang nakaraan. Si Brenda ang kanyang matalik na kaibigan. Hindi nito iyon magagawa sa kanya. Isang gabi, habang si Ramon ay nasa likod para kumuha ng mga bagong stock ng harina, nagboluntaryo si Brenda na tulungan si Lika sa paglilinis ng warehouse sa likod. Habang nag-aayos sila ng mga lumang kahon, sinadya ni Brenda na matabig ang isang mataas na tumpok. Crash! Nagkalat ang mga lumang gamit sa sahig. Nako, sorry, Bes, sabi ni Brenda, ang mukha ay nagpapanggap na gulat. Habang nagmamadali silang magpulot, may isang maliit, makintab na bagay na gumulong mula sa ilalim ng isang lumang kabinet. Isang lumang susi. Mabilis pa sa 4:00, pinulot ito ni Brenda at ibinulsa ng hindi nakikita ni Lika. Habang kinukuha niya ang susi, napansin niya ang isang maliit na ukit sa metal. Roxas Realty. Nang bumalik si Ramon, wala na silang nakitang kakaiba. Ngunit sa bulsa ni Brenda, dala-dala niya ang isang piraso ng nakaraan ni Ramon. Isang susi na hindi lang para sa isang pinto, kundi para sa isang katotohanan na sisira sa kanilang lahat. Pumasok si Brenda Corpus sa kanyang maliit na kwarto at nilock ang pinto. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib, hindi sa takot, kundi sa isang makasalanang pananabik. Ang pakiramdam ay parang nanalo siya sa loto nang hindi pa tinitingnan ang napanalunang premyo. Maingat niyang inilabas mula sa kanyang bulsa ang malamig na susi. Sa ilalim ng liwanag ng kanyang desk lamp, tinitigan niya ang mga salitang nakaukit dito, Roxas Realty. Isang pamilyar na pangalan, ngunit hindi niya matukoy kung saan niya narinig. Umupo siya sa harap ng kanyang lumang laptop. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype niya ang mga salita sa search bar. Roxas Realty T. Ang unang lumabas ay mga lumang balita. Mga headline mula 2 taon na ang nakalipas. Realty here, brutally killed got ambushed. Roxas Valderrama Partnership, Dad's vast bludged. Sole witness, Miguel Roxas, missing, fear dead. Napatakip ng bibig si Brenda. Ang mga Valderrama. Ang pamilyang matagal na niyang sinusubukang maging parte.
Ang makapangyarihang angkan ng kanyang ina, na kailanman ay hindi siya kinilala bilang isang tunay na kadugo. Siya lang ang bastardang pamangkin mula sa probinsya. Nag-scroll siya pababa, binabasa ang bawat detalye. Si Miguel Rojas, ang nakababatang kapatid ng pinaslang na si Martin Rojas, ang nag-iisang nakakita sa krimen. Ang mga suspect, ang mga Valderrama, ang kanilang mga kasosyo sa negosyo. Ngunit walang matibay na ebidensya dahil ang nag-iisang testigo ay naglahong parang bula. Biglang nag-init ang kanyang mga mata. Inggit. Iyon ang unang naramdaman niya. Si Lika, na may simpleng buhay, ay nakuha ang atensyon ng isang taong may ganito kalaking sikreto. At siya na may dugong Valderrama, ay nananatiling isang hamak na guro sa isang maliit na bayan. Hindi. Ito na ang pagkakataon ko. Alam niya kung sino ang tatawagan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at pinindot ang isang numerong matagal nang nakasave sa kanyang phonebook sa ilalim ng pangalang Tito Congressman. Ang kanyang tiyuhin, si Congressman Julio Valderrama, ang kapatid ng kanyang ina. Ang taong minsan lang niya nakausap sa buong buhay niya. Nagring ito ng 3 beses bago may sumagot. Isang malamig at makapangyarihang boses. Sino to? Tito Julio D. Nanginginig ang boses ni Brenda. Si Brenda po ito. Yung pamangkin ninyo sa Bulacan. Isang mahabang katahimikan. Anong kailangan mo? Walang kabuhay-buhay na tanong ng congressman. Huminga ng malalim si Brenda. Tito, may itatanong lang po sana ako. Tungkol sa kaso ng mga Rojas dati. Bakit mo tinatanong yan? Biglang nagbago ang tono ng congressman. Naging matalas. Mapanganib. Dahil po sa tingin ko, Tito. Huminto siya, pinakikiramdaman ang bawat salita, sa tingin ko, nahanap ko na siya. Katahimikan ulit. Ngunit sa pagkakataong ito, mabigat. Puno ng tensyon. Sino? Si Miguel Rojas. Narinig ni Brenda ang isang malalim na paghinga mula sa kabilang linya. Saan? Nandito po sa Santa Marcela. Nagpapanggap siyang panadero. Ang pangalan niya ay Ramon de Leon. Paano ka nakakasiguro? May nakita po akong susi. Galing sa Rojas Realty. Sa panaderya niya. Isang mahinang tawa ang narinig ni Brenda mula sa kabilang linya. Isang tawa na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Magaling. Magaling kang bata ka, sabi ni Congressman Valderrama. Kamukha ka nga ng nanay mo. Matalino. Ito ang mga salitang matagal nang gustong marinig ni Brenda. Isang pagkilala. Isang papuri mula sa isang Valderrama. Anong gagawin ko, Tito? Wala. Huwag kang gagawa ng kahit anong katangahan, utos ng congressman. Subaybayan mo siya. Alamin mo ang bawat galaw niya. Siguraduhin mong hindi niya alam na alam mo na. At higit sa lahat, huwag mong hahayaang makaalis siya dyan. Kami na ang bahala sa kanya. May makukuha po ba ako dito, Tito? Lakas loob na tanong ni Brenda, ang kasakiman ay unti-unting lumalamon sa kanyang takot. Lahat ng gusto mo, pamangkin, sagot ng congressman. Pera. Isang bagong buhay, malayo sa probinsyang yan. At ang apelyidong Valderrama. Basta siguraduhin mong hindi ka magkakamali. Lahat ng gusto ko. Ang mga salitang iyon ay parang musika. Ang pangarap niya ay abot kamay na. Ang kailangan lang niyang gawin ay isakripisyo ang isang tao. At kung madadamay si Lika sa proseso collateral damage. Pagkababa ng telepono, tumayo si Brenda at humarap sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang simpleng guro na naiinggit kay Lika. Ang nakikita niya ay isang babaeng makapangyarihan. Isang babaeng handang gawin ang lahat para makuha ang gusto niya. Isang Valderrama. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na puno ng lason, kasakiman at tagumpay. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message. Galing kay Lika. Lika, bes, salamat sa tulong kanina ha. The best ka talaga. Love you. Tinitigan ni Brenda ang mensahe. Ang kabaitan ni Lika ay nakakasuka. Ang pagiging inosente nito ay isang kahinaan. Nag-type siya ng reply, ang kanyang mga daliri ay mabilis at walang emosyon. Brenda, naman, bes.
Anything for you. Love you too. See you tomorrow. Nagdagdag pa siya ng 3 smiling face with hearts emoji. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang kamera, at nag-zoom in sa bintana ng kanyang kwarto. Mula roon, tanaw niya ang maliit na ilaw ng paraiso backshop sa di kalayuan. Kumuha siya ng isang malabong litrato ng panaderya at ipinadala ito sa kanyang tito congressman. Ilang minuto lang, dumating ang reply. Tito Congressman, positive. Ipadala ang eksaktong lokasyon. Papunta na kami. Napangiti si Brenda. Ang laro ay nagsimula na. At siya ang reyna sa chessboard na ito. Ang amoy ng panganib ay may sariling bango. Hindi ito tulad ng pulbura o dugo. Ito ay mas banayad. Isang bagay na mali sa hangin. Isang katahimikan na masyadong malalim. Isang anino sa gilid ng iyong paningin na bigla na lang nawawala kapag tiningnan mo. At sa loob ng ilang araw, iyon ang naamoy ni Ramon de Leon. Nagsimula ito sa isang itim na sedan na may tinted na bintana. Minsan niya itong nakita na dumaan ng mabagal sa harap ng kanyang panaderya. Akala niya nagkataon lang. Ngunit kinabukasan, nakita niya ulit ito, nakaparada sa kabilang kanto, na parang may hinihintay. Pagkatapos, may mga bagong mukha sa bayan. Mga lalaking hindi taga roon na umiinom ng kape sa kalapit na karinderya, ngunit ang kanilang mga mata ay hindi sa pagkain nakatingin, kundi sa kanyang tindahan. Si Miguel Rojas, ang taong nakatago sa loob ni Ramon, ay nagsimulang sumigaw. Takbo! Umalis ka na dyan! Ang huling pako sa kabaong ay ang tawag mula kay Agent Salcedo, isang gabi habang nag-iisa siya sa panaderya. Miguel, kumpirmado, sabi ni Salcedo, ang boses ay apurado. Nandyan na sila. Hindi ko alam kung paano, pero nalaman nila ang lokasyon mo. Kailangan mong umalis. Ngayon na. Nanlamig ang buong katawan ni Ramon. Ang mga kamay niya, na abala sa pagmamasa, ay biglang nanigas. Paano? Hindi natin alam. May leak. Pero wala na tayong oras para dyan. May extraction team na papunta sa'yo. Iwanan mo ang lahat. Dalhin mo lang ang sarili mo. Sa likod ka dumaan. In 30 minutes. 30 minutes. 30 minuto para burahin si Ramon de Leon at bumalik sa pagiging isang multo. Pagkababa ng telepono, napasuntok si Ramon sa pader ng harina. Tina, paano? Paano nangyari ito? Napakaingat niya. Sinunod niya ang lahat ng patakaran. At pagkatapos, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Isang ngiti na hindi abot sa mata. Isang serye ng mga tanong na masyadong personal. Brenda. Ang babala na ibinigay niya kay Lika ay umalinggaw sa kanyang tenga. Ang mga taong sobrang tamis magsalita, kadalasan, sila ang may dalang lason. At si Lika. Diyos ko, si Lika. Kung alam na ng mga Valderrama na siya si Miguel, alam din nila ang tungkol kay Lika. Ang babaeng araw-araw na pumupunta sa kanyang panaderya. Ang babaeng nakikita ng buong bayan na kasama niya. Siya ay hindi na lang isang guro. Siya ay isang koneksyon. Isang posibleng kasangkapan. Isang target. Ang takot para sa sarili niyang buhay ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang mas malaki, mas nakakaparalisang takot. Ang takot na baka madamay si Lika. Ang babaeng nagdala ng liwanag sa madilim niyang mundo. Ang babaeng nagparamdam sa kanya na posible palang mabuhay ulit, hindi lang basta magtago. Kailangan niyang protektahan si Lika. At may isang paraan lang para gawin iyon. Kailangan niyang wasakin ang anumang koneksyon na mayroon sila. Kailangan niyang gawing abo ang tulay na nabuo sa pagitan nilang dalawa. Kailangan siyang kamuhian ni Lika. Kailangan maniwala si Lika at ang buong mundo na wala itong halaga sa kanya. Dahil sa mundo ng mga Valderrama, ang mga bagay na walang halaga ay hindi pinapansin. Sakto, bumukas ang pinto. Pumasok si Lika, may dalang 2 tasa ng kape. Ang mukha ay nagliliwanag sa isang ngiti na kaya nang tunawin ang natitirang yelo sa puso ni Ramon. Ramon! Tignan mo, dinalhan kita ng paborito mong kape barako, masaya niyang sabi. Ito na ang pagkakataon. Gawin mo na, Miguel. Para sa kanya. Hinarap niya si Lika. Ang kanyang mukha, na sa mga nakaraang araw ay nagsimula ng lumambot,
ay muling naging isang maskara ng yelo. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, maliban sa isang malamig na apoy ng pagkadismaya. Ano nang ginagawa mo dito? Tanong niya, ang boses ay kasing tigas ng bato. Natigilan si Lika, ang ngiti ay dahan-dahang nawala. Dinalhan kita ng kape. At para tumulong. Hindi ko kailangan ng tulong mo, putol niya. At lalong hindi ko kailangan ng kape mo. Ramon? Anong problema? Naguguluhang tanong ni Lika, ang mga mata ay nagsisimula ng mamuo ng luha. Lumapit si Ramon, bawat hakbang ay parang isang saksak sa sarili niyang puso. Ang problema, Lika, ay ito, sabi niya, ikinumpas ang kamay sa buong panaderya. Itong buong partnership natin. Isang malaking pagkakamali. Pero akala ko okay na tayo. Okay. Naniwala ka talaga doon, isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Ramon. Ginawa ko lang to para sa pera, Lika. Pera. At ngayon, nagsasawa na ako. Nakakapagod ka. Nakakasakal ang pagiging malapit mo. Ang drama mo. Ang mga chismis na dala mo. Bawat salita ay isang bala na tumatama hindi lang kay Lika, kundi pati na rin sa kanya. Nakikita niya ang sakit sa mga mata nito. Nakikita niya ang pagkalito. Nakikita niya ang puso nitong unti-unting nabibiyak. Kaya tapos na tayo, sabi niya, ang boses ay pinal at walang awa. Kanselado na ang order. Humanap ka ng ibang gagawa ng mga tinapay mo. At huwag ka nang babalik dito. Kailanman. Tumulo ang mga luha ni Lika. Nabitawan niya ang mga tasa ng kape. Ang tunog ng nabasag na porselana sa sahig ay kasabay ng tunog ng nabasag nilang mundo. Hindi ako naniniwala sa'yo, umiiyak na sabi ni Lika. Hindi ikaw yan. Ito ako, Lika, mariin niyang sabi, pinipilit ang sarili na salubungin ang mga mata nitong puno ng sakit. Ito ang totoong ako. Ang Ramon na nakilala mo sa simula. Isang masungit na negosyante na walang pakialam sa kahit sino. Ngayon, umalis ka na. Tumalikod si Lika, ang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Tumakbo siya palabas ng pinto, palabas ng panaderya, palabas ng buhay niya. Nang magsara ang pinto, napasandal si Ramon sa pader, ang mga tuhod ay nanghihina. Napasuntok siya ng malakas sa isang sako ng harina, isang tahimik na sigaw ng sakit at pagsisisi. Ang puting alikabok ay lumipad sa hangin na parang mga abo ng kanilang mga alaala. Sa labas, sa gitna ng kanyang pag-iyak, tumakbo si Lika sa isang taong naghihintay sa kanto. Kay Brenda. Bes, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Brenda, niyakap ang kaibigan. Siya si Ramon, kinansela niya lahat ang sama niya. Hagulgo ni Lika sa balikat ni Brenda. Hinaplos ni Brenda ang buhok ni Lika, isang galaw ng pag-alo. Ngunit sa likod ni Lika, kung saan hindi nito makikita, isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Brenda. Kinuha niya ang kanyang cellphone, at habang nakayakap sa kanyang umiiyak na kaibigan, mabilis siyang nag-type ng isang mensahe. Para kay Tito Congressman. Mensahe, nasa bakery siya. Mag-isa. Ang faculty room kinabukasan ay parang isang korte. Si Lika ang akusado at ang lahat ng kanyang kasamahan ay ang mga hukom. Ang mga bulungan ay hindi na bulong, mga sigaw na sila sa kanyang pandinig. Ang mga tingin ay hindi na patago, mga kutsilyo na silang tumatarat sa kanyang likuran. Lika, pinapatawag ka ni Emres de la Cruz sa opisina niya. Ngayon na. Ang boses ng sekretarya ay malamig, walang bakas ng dating pakikipagkaibigan. Nanginginig ang mga tuhod ni Lika habang naglalakad siya papunta sa opisina ng prinsipal. Ang mga mata niya ay magaparin mula sa magdamag na pag-iyak. Ang sakit na idinulot ni Ramon ay sariwa pa, isang bukas na sugat na humahapdi sa bawat hininga niya. At ngayon, ito pa. Pagpasok niya sa opisina, nakaupo doon si Principal de la Cruz, ang mukha ay kasing tigas ng marmol. At sa tabi nito, sa silyang para sa mga bisita, nakaupo si Brenda. Ang mukha ni Brenda ay puno ng pag-aalala at awa, isang perpektong maskara na isinuot para sa okasyong ito. Maupo ka, Jess Gomez, sabi ng prinsipal. Umupo si Lika, ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa kanyang kandungan. Ma'am, ano po ito? Hindi sumagot si Emres de la Cruz. Sa halip, itinulak nito ang isang folder sa ibabaw ng mesa papunta sa kanya. Buksan mo. Binuksan ito ni Lika.
Sa loob, nakita niya ang mga kopya ng bank withdrawal slips, mga peking resibo, at isang sworn statement. Ang statement ay mula kay Brenda. "Ma'am," tanong ni Lika, ang boses ay nanginginig sa pagkalito. Ayon kay Miss Corpus, nagsimulang magsalita ang principal. Ang boses ay walang emosyon, at ayon sa mga dokumentong ito, nag-withdraw ka ng pondo mula sa account ng Foundation Day para sa mga personal na gastusin. At mayroon din kaming impormasyon na tumanggap ka ng kickback mula sa may-ari ng Paraiso Backshop, kaya bigla na lang niyang kinansela ang kontrata nang hindi ka na makapagbigay pa ng dagdag na bayad. Namilog ang mga mata ni Lika. Tumingin siya kay Brenda, naghahanap ng tulong, ng paliwanag. "Brenda, anong-anong sinasabi nila? Hindi ito totoo." Yumuko si Brenda, na parang hindi kayang salubungin ang tingin ni Lika. "Sorry, Bes," sabi nito, ang boses ay basag. "Ayoko sanang gawin to, pero nakita ko ang mga resibo sa drawer mo. At narinig kita na kausap mo siya sa telepono tungkol sa pera. Kailangan kong sabihin ang totoo. Para sa kapakanan ng eskwelahan." "Sinungaling," sigaw ni Lika, tumayo. "Hindi yan totoo. Brenda, bakit mo ginagawa to sa akin?" "Ednes Gomez, umupo ka," matigas na utos ng principal. "Dahil sa bigat ng mga akusasyong ito, at sa biglaang pag-atras ng iyong supplier na lalong nagpapatibay sa mga ebidensya, wala akong pagpipilian. Ikaw ay sinuspindi ko sa iyong tungkulin, effective immediately, habang isinasagawa ang isang formal na investigasyon." Sinuspinde. Ang salita ay parang isang malakas na sampal. Ang kanyang trabaho. Ang kanyang mga estudyante. Ang kanyang reputasyon. Lahat ng pinaghirapan niya. At syempre, dagdag ng prinsipal, na parang isang huling saksak, ang iyong nominasyon para sa guro ng taon ay binabawi na. Gumuho ang mundo ni Lika. Hindi na siya nakapagsalita. Lumabas siya ng opisina na parang isang zombie, hindi naririnig ang mga salita ni Brenda na, "Sorry, Lika. Sorry talaga." Naglakad siya palabas ng eskwelahan, sa ilalim ng tingin ng lahat. Ang bawat tingin ay isang panghusga. Ang bawat bulong ay isang sentensya. Ang pangarap niya ay naging isang bangungot. Ngunit sa gitna ng lahat ng sakit at kahihiyan, may isang bagay na mas malakas. Isang tanong. Bakit? Bakit biglang nagbago si Ramon? Bakit siya sinisiraan ni Brenda? Walang katuturan ang lahat. Kailangan niya ng sagot. Kailangan niyang makausap si Ramon. Tumakbo siya. Hindi niya ininda ang init ng araw o ang mga batong tumatama sa kanyang mga paa. Tumakbo siya papunta sa Paraiso Backshop na may isang desperadong pag-asa na baka sakaling nagbibiro lang si Ramon. Na baka sakaling kapag nakita siya nitong wasak na wasak, babawiin nito ang lahat. Ngunit pagdating niya sa kanto, natigilan siya. Ang Paraiso Backshop ay wasak. Ang salamin sa pinto ay basag, ang mga piraso ay kumalat sa semento. Ang mga upuan sa labas ay nakatumba. Ang karatula na may pangalang Key Paraiso Backshop ay nakatabingi na parang isang lapida. Dahan-dahan siyang lumapit, ang puso niya ay kumakabog sa takot. Itinulak niya ang basag na pinto. Sa loob, ang eksena ay mas malala pa. Ang mga mesa ay nakabaligtad. Ang mga tray ng tinapay ay nagkalat sa sahig. Ang mga sako ng harina ay natapon, ang puting pulbos ay parang nyebe na bumalot sa pagkawasak. At wala si Ramon. Walang bakas niya. Ang lugar ay walang buhay, maliban sa hangin na pumapasok sa mga basag na bintana. "Ramon," tawag niya, ang boses ay nanginginig. "Ramon, nasaan ka?" Walang sumasagot. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang desperadong paghinga. Naluhod siya sa gitna ng panaderya, sa gitna ng mga abo ng kanilang munting paraiso. Ang huling sinag ng pag-asa sa kanyang puso ay namatay. Iniwan siya ng lahat. Tinaksil siya ng kanyang matalik na kaibigan. Itinaboy siya ng lalaking minahal niya. Sinira ang kanyang mga pangarap. Wala nang natira. Nasa pinakamababang punto na siya ng kanyang buhay. Habang umiiyak siya, ang kanyang mga kamay ay gumapang sa sahig na puno ng harina. May naramdaman siyang isang bagay na matigas sa ilalim ng kanyang palad. Kinuha niya ito. Isang maliit, kumikinang na bagay. Ang kanyang EHTC na may hugis ng bituin. Ang EHTC na suot niya noong gabing nag-brownout. Ang EHTC na nahulog at hindi na niya nahanap.
At sa tabi nito, nakita niya ang isang piraso ng papel, galing sa isang resibo, na tila pinunit ng nagmamadali. Nanginginig ang mga kamay niya habang binabasa ang sulat kamay ni Ramon na isinulat sa ilalim ng pressure. Patawad. Mag-ingat ka kay. Doon natapos ang sulat. Ang huling salita ay isang mahabang guhit na parang bigla siyang hinila palayo. Patawad. Mag-ingat ka kay. Kanino? Kanino siya dapat mag-ingat? Tinitigan ni Lika ang maliit na piraso ng papel. Hindi ito isang sulat ng pamamaalam. Ito ay isang babala. Isang babala na hindi natapos. At sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang maliit na kislap ng apoy ang biglang sumindi. Ang apoy ng pagdududa. Umuwi si Lika sa kanyang bahay na parang isang kaluluwang naliligaw. Ikinulong niya ang sarili sa kanyang kwarto. Hindi niya sinasagot ang mga tawag. Hindi niya binubuksan ang pinto. Ang mundo sa labas ay nawalan ng kulay, ng tunog, ng kahulugan. Ang tanging realidad niya ay ang apat na sulok ng kanyang silid, ang sakit sa kanyang dibdib, at ang dalawang bagay na mahigpit niyang hawak-hawak, isang iisi na hugis bituin at isang kapirasong papel. Patawad. Mag-ingat ka kay. Paulit-ulit niyang binabasa ang mga salita. Ang sulat kamay ni Ramon, kahit na mabilis ang pagkakasulat, ay pamilyar. Ito ay isang babala. Isang huling mensahe. Hindi ito gawa ng isang taong gustong manakit sa kanya. Ito ay gawa ng isang taong gustong protektahan siya. Mag-ingat ka kay. Kanino? Sa kanyang isipan, na parang isang sirang pelikula, umikot ang mga pangyayari ng mga nakaraang linggo. Ang mga tingin. Ang mga bulungan. Ang mga tanong. At isang mukha ang laging lumilitaw. Si Brenda. Ang matamis na ngiti ni Brenda. Ang mga yakap ni Brenda. Ang mga salita ni Brenda. Hayaan mo na sila, Bes. Inggit lang yan. Ingat ka dyan, Bes. Mukhang misteryoso. Sorry, Bes. Kailangan kong sabihin ang totoo. Biglang, ang mga maalalahaning salita ay naging lason sa kanyang pandinig. Ang mga yakap ay naging sakal. Ang matamis na ngiti ay naging isang ngisi. Flashback. Ang gabing kiaksidenteng kinatabig ni Brenda ang mga kahon sa bodega. Ang pagiging abala ni Lika sa pagpulot ng malalaking bagay habang si Brenda ay nakayuko sa may madilim na sulok. Ano ang ginagawa niya doon? Flashback. Ang mga tanong ni Brenda kay Ramon. Mga tanong na masyadong personal. Masyadong mausisa. Saan ka ba galing bago ka napadpad dito? Ang galing mong magtago ng sikreto, ha? Flashback. Ang pagdating ni Brenda sa eksaktong sandali na umiiyak siya sa labas ng panaderya. Paano nito nalaman na nandoon siya? Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawan na napakapangit, napakasakit, na halos hindi niya kayang tingnan. Ang kaibigan niya. Ang matalik niyang kaibigan. Ang kapatid na turing niya. Hindi. Hindi maaari. Baka nagiging paranoid lang siya. Baka dala lang ito ng sobrang sakit. Biglang may kumatok sa kanyang pinto. Isang malakas, otoridad na katok. Elos Gomez. Licasandra Gomez. Buksan niyo po ang pinto. Kailangan namin kayong makausap. Natakot si Lika. Mga pulis ba ito? Para arestuhin siya. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Sino po yan? Agent Salcedo. National Bureau of Investigation. NBA. Lalo siyang kinabahan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa labas ay isang lalaking nasa edad 40, nakasuot ng simpleng polo shirt, ngunit ang tindig at ang mga mata ay nagsasabing hindi ito ordinaryong tao. Maaari po ba akong pumasok? Magalang na tanong ng ahente. Tumango lang si Lika. Ms. Gomez, simula ni Agent Salcedo nang makaupo sila sa sala. Nandito ako dahil kay Ramon de Leon. Napahigpit ang hawak ni Lika sa kapirasong papel. Nasaan siya? Anong nangyari sa kanya? Ligtas ba siya? Sunod-sunod niyang tanong. Sa ngayon, sagot ng ahente. Pero nasa panganib pa rin siya. At ikaw din, ni. Ako. Bakit? Ang pangalan niya ay hindi Ramon de Leon. Siya si Miguel Rojas.
Ang nag-iisang testigo sa kaso ng pagpatay laban sa pamilya Valderrama. At ikaw, Eunice Gomez, ay nakita nilang kasama niya. Isa ka ng loose end na kailangan nilang isara. Ang mga salita ay tumama kay Lika na parang isang truck. Valderrama. Miguel Roxas. Witness protection. Lahat ng hiwaga na bumabalot kay Ramon ay biglang nagkaroon ng pangalan. At ang pangalan na iyon ay panganib. Kailangan niyang umalis para protektahan ka, patuloy ni Salcedo. Ang pag-atake sa panaderya ay gawa ng mga tauhan ng Valderrama. Mabuti na lang at nauna ang team namin. Naitakas namin siya. Lalong napahigpit ang hawak ni Lika sa papel. Patawad. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang lahat ng masasakit na salita, ang pagtataboy, lahat ay isang pagsasakripisyo. Ginawa niya iyon para iligtas siya. May hinala kami kung sino ang nag-leak ng lokasyon ni Miguel, sabi ni Salcedo, ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Isang tao na malapit sa'yo. Isang tao na may koneksyon sa mga Valderrama. Si Brenda, bulong ni Lika, ang hinala ay naging isang masakit na katotohanan. Si Brenda Corpus. Tumango si Agent Salcedo. Mayroon ka bang ebidensya? Umiling si Lika. Wala. Hinala lang. Mga salita. Mga kilos. Wala akong pruweba. Bumunot si Salcedo ng isang maliit na burner phone mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa mesa. Kung may malaman ka, Eunice Gomez, kung mayroon kang paraan para patunayan yan, tawagan mo ako sa numerong yan. Si Miguel ay hindi ligtas hanggat hindi natin nahuhuli ang lahat ng sangkot. Kasama na ang traidor sa bayang ito. Tumayo na ang ahente para umalis. Pagdating sa pinto, huminto ito. Nag-iwan siya ng mensahe para sa'yo. Ano po iyon? Sinabi niya, sabihin mo sa kanya, patawad. At sabihin mo, siya ang naging paraiso ko. Nanghihinang napaupo si Lika pagkaalis ng ahente. Ang mga luha ay muling bumuhos, ngunit hindi na ito luha ng pagkawasak. Ito ay luha ng pag-unawa, ng panghihinayang, at ng isang bagong tuklas na lakas. Hindi na siya ang biktima. Hindi na siya ang talunan. Si Ramon, si Miguel, ay isinakripisyo ang lahat para sa kanya. Ngayon, siya naman. Siya ang lalaban para sa kanila. Kinuha niya ang cellphone na bigay ni Salcedo. Tinitigan niya ang pangalan ni Brenda sa kanyang contacts. Ang isip niya ay tumatakbo, bumubuo ng isang desperado, ngunit matapang na plano. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang kanyang mga luha, at pinindot ang call button. Nang sumagot si Brenda, ang boses ni Lika ay naging boses ng isang biktima ulit, mahina, nanginginig, at puno ng takot. Isang perpektong pag-arte. Brenda, tulungan mo ako. Umiiyak niyang sabi. May nakita akong sulat galing kay Ramon. Sa ilalim ng mga gamit niya sa panaderya. Sabi niya, may kailangan daw siyang ibigay sa akin sa lumang simbahan mamayang gabi. Isang bagay na magpapatunay daw na inosente ako. Natatakot ako, Brenda. Samahan mo naman ako. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay ang boses ni Brenda, puno ng peking awa. CJ, Bes. Siyempre. Hindi kita pababayaan. Magkita tayo doon. Pagkababa ng tawag, napapikit si Lika. Ang laro ay nagsimula na. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya isang paon. Siya na ang pain. Sa loob ng isang itim na van na nakaparada sa madilim na kalsada, may ilang metro ang layo mula sa lumang simbahan ng Santa Marcela, nakaupo si Miguel Roxas. Ang kanyang mukha ay nababalot ng anino, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Sa kanyang tenga ay isang maliit na earpiece. Miguel, hindi magandang ideya to, sabi ni Agent Salcedo na katabi niya, habang nakatingin sa mga monitor na nagpapakita ng iba't ibang anggulo mula sa mga hidden camera na ikinabit nila kanina sa simbahan. Dapat nasa safe house ka na. Hindi ko siya iiwan, mariing sagot ni Miguel, ang panga ay matigas. Hindi pagkatapos ng lahat. Nasa panganib siya dahil sa akin. Nasa earpiece niya, naririnig niya ang bawat hininga ni Lika. Ang maliit na burner phone na ibinigay ni Salcedo ay hindi lang para sa pagtawag. Isa rin itong high-grade listening device. Narinig niya ang buong pag-uusap nila ni Brenda. Narinig niya ang plano.
At sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, si Miguel Rojas ay tumigil sa pagtakbo. Siya ay lalaban. Sa monitor, nakita nilang pumasok si Lika sa lumang simbahan. Ang lugar ay madilim, tanging ang liwanag lang mula sa buwan na tumatago sa mga stained glass na bintana ang nagsisilbing ilaw. Umupo siya sa isang bangko sa harap na parang isang tupa na naghihintay sa kanyang lobo. Ilang minuto pa, pumasok si Brenda. Lika, tawag ni Brenda, ang boses ay umaalinggaw sa katahimikan. Nandito na ako. Nasaan yung sulat? Tumayo si Lika at hinarap ito. Ang takot sa kanyang mukha ay nawala, napalitan ng isang malamig na galit. Walang sulat, Brenda. Napakunot ang noo ni Brenda. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, bakit mo ginawa? Diretsong tanong ni Lika. Bakit mo ako sinira? Bakit mo kami sinira? Akala ko magkaibigan tayo. Kapatid ang turing ko sa'yo. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Brenda, isang ngiti na walang kabaitan, puno ng paghamak. Kaibigan. Lika, kailanman hindi kita tinuring na kaibigan. Isa kang balakid. Isang paalala ng lahat ng bagay na wala ako. Habang ikaw, masaya ka na sa pagiging isang simpleng guro, ako, may mas mataas na pangarap. Pangarap. Ang sirain ang buhay ko? Hindi. Ang makuha ang nararapat sa akin, tumaas ang boses ni Brenda. Ang makilala bilang isang Valderrama. At ang lalaking yon, ang panadero mo, siya ang susi. At ikaw? Ikaw ang naging pain. At ang tanga-tanga mo dahil nahulog ka sa bitag ko. Sa loob ng van, naggangalit ang mga ngipin ni Miguel. Hayop siya. Nakuha mo na ba yon, Salcedo? Tanong ni Miguel. Loud and clear, sagot ng ahente. Ang buong pag-amin. Tapusin na natin to. Ngunit bago pa sila makakilos, 2 anino ang lumabas mula sa likod ng altar. 2 lalaking nakaitim, may dalang baril. Mga tauhan ng Valderrama. Nanlaki ang mga mata ni Lika. Napaurong siya. Ano to, Brenda? Nanginginig niyang tanong. Pasensya na, Bes, sabi ni Brenda na may pang-aasar. Sabi ni Tito, kailangang walang loose ends. At dahil narinig mo na ang lahat, kasama ka na doon. Sayang. Gusto ko pa naman sanang makita kang mabulok sa kahihiyan. Itinutok ng isang lalaki ang baril kay Lika. Sa sandaling iyon, walang utos mula kay Salcedo ang makakapigil kay Miguel. Binuksan niya ang pinto ng van at tumakbo ng buong bilis papasok sa simbahan. Ang sigaw niya ang nagbigay ng sapat na distraksyon. Napalingon ang mga lalaki. Sinamantala iyon ni Lika at itinulak ang isang malaking lalagyan ng kandila papunta sa kanila. Pumasok si Miguel sa simbahan na parang isang unos. Sinugod niya ang lalaking pinakamalapit, inagaw ang baril, at ginamit ang sarili niyang katawan bilang panangga kay Lika. Miguel, sigaw ni Lika. Nagsimula ang isang marahas na labanan sa loob ng bahay ng Diyos. Isang putok ng baril ang umalinggaw, tumama sa isang estatwa at nagkalat ang mga piraso ng semento. Si Miguel, gamit ang lahat ng natutunan niyang self-defense sa loob ng 2 taon, ay nakikipagbuno sa 2 lalaki. Si Lika naman ay sinubukang harangan si Brenda na papatakas na sana. Saan ka pupunta? Sigaw ni Lika, hinila ang buhok ni Brenda. Nagkasabunutan sila, gumulong sa sahig, ang kanilang sigawan ay humahalo sa ingay ng bakbakan. Napatumba ni Miguel ang isang lalaki. Ngunit ang pangalawa ay nakakuha ng isang piraso ng kahoy at ipinalo ito sa kanyang tagiliran. Napadaing si Miguel sa sakit. Itinutok ng lalaki ang baril sa kanya. Tapos ka na, Rojas. Napasigaw si Lika. Biglang, isang malakas na putok ng baril ang muling yumanig sa buong simbahan. Ngunit hindi ito galing sa baril ng goons. Ang lalaking nakatutok ng baril kay Miguel ay biglang natumba, may butas sa kanyang dibdib. Sa may pintuan ng simbahan, nakatayo si Agent Salcedo at ang kanyang team, ang kanilang mga baril ay nakatutok. Ande! Bitiwan niyo ang mga baril niyo. Natapos ang laban. Ang natirang guon ay sumuko. Si Brenda, na umiiyak sa sahig, ay pinusasan. Ang lahat ay biglang tumahimik. Tumakbo si Lika papunta kay Miguel, na nakasandal sa isang haligi, hawak ang kanyang tagiliran. Miguel! May tama ka ba? Umiling si Miguel, humihinga ng malalim.
Galos lang. Ikaw? Ayos ka lang? Tumingin si Lika sa kanyang mga mata. Sa gitna ng gulo ng mga pulis at ng umiiyak na si Brenda, ang tanging nakikita niya ay si Miguel. Ang kanyang Miguel. Ngayon, sabi niya. Ngayon, ayos na ako. Isang putok ng baril ang muling umalinggaw sa loob ng simbahan. Ang huling putok ng baril na umalinggaw sa simbahan ay hindi nagdulot ng bagong takot. Ito ay isang tuldok. Isang wakas. Nakita ni Lika ang lalaking guon na nakatayo malapit kay Brenda na pasimpleng sinusubukang abutin ang isang baril na nahulog sa sahig. Ngunit isang ahente ni Salcedo na may matalas na mata ang kumilos ng mas mabilis. Ang putok ay isang babala at sapat na iyon para tuluyang sumuko ang lalaki. Tapos na. Talagang tapos na. Ang sumunod na mga eksena ay parang isang panaginip na mabagal ang galaw. Ang mga pulis at ahente ng SB ay kumikilos ng may organisadong kaguluhan. Ang pag-iyak at pagwawala ni Brenda habang kinakabitan ng posas. Hindi niyo alam kung sino ang binabangga niyo. Mga Valderrama kami. Babalikan ko kayo. Ikaw, Lika. Babalikan kita. Ang mga banta niya ay nawala ng bigat, naging desperadong sigaw na lamang ng isang talunan. Hindi na nakaramdam ng galit si Lika. Awa na lang. Isang malalim at nakakalungkot na awa para sa babaeng minsang naging kaibigan niya. Si Agent Salcedo ay lumapit sa kanila. Kailangan naming dalhin si Miguel sa ospital para matingnan. At kailangan naming kunan kayo ng opisyal na pahayag, Yunif Gomez. Tumango lang si Lika, ang kanyang mga mata ay hindi may alis kay Miguel. Pagkatapos ng paunang pagsisiyasat, habang hinihintay nila ang ambulansya, umupo sila ni Miguel sa isang lumang bangko sa gilid ng simbahan. Ang hangin ay amoy alikabok, kandila at ang matamis na amoy ng kalayaan. Ang mga kumikislap na ilaw ng mga sasakyan ng pulis sa labas ay nagpipinta ng asul at pulang mga anino sa loob ng simbahan. Sa katahimikan, nagsalita si Miguel. Hindi na ito ang boses ni Ramon na magaspang o ang boses ni Miguel na nag-aalab sa galit. Ito ay isang boses na pagod, ngunit payapa. Ang pangalan ko ay Miguel Rojas, simula niya. At may kuya ako. Si Martin. Siya ang araw, ako ang buwan. Siya ang laging nangunguna, ang magaling, ang paborito. Ako, kontento na akong sumunod sa anino niya. Tumingin si Lika sa kanya, nakikinig sa bawat salita, sa bawat paghinga. Nang mamatay ang mga magulang namin, kami na lang ang magkasama. Ang Rojas Realty ang naiwan niya sa akin. Ngunit si Martin, mas malaki ang pangarap. Pumasok siya sa isang partnership kasama ang mga Valderrama. Sa simula, lahat ay maganda. Lumago ang negosyo. Ngunit may napansin akong mali. Mga shipment na walang papeles. Mga transaksyon sa gabi. Mga taong hindi dapat nandoon. Napahigpit ang kamao ni Miguel. Nalaman ko ang totoo. Gun smuggling. Ginagamit nila ang kumpanya namin para maghugas ng pera. Kinausap ko si Kuya. Sabi niya, aayusin niya. Makikipagkita siya sa kanila para putulin na ang ugnayan. Isang luha ang tumulo mula sa mata ni Miguel. Hindi niya ito pinunasan. Sumama ako. Hindi dapat. Nagtago ako sa kotse. Nakita ko ang lahat, Lika. Ang pagtatalo. Ang panloloko. At ang pagbaril nila sa kuya ko na parang hayop lang. Ang sakit sa boses ni Miguel ay parang isang kutsilyo na tumusok din sa puso ni Lika. Inabot niya ang kamay nito at mahigpit na hinawakan. Malamig ang kamay nito, ngunit hindi na ito nanginginig. Nakatakas ako. At mula noon, nagtatago na ako. Iyon ang dahilan kung bakit ako napunta sa witness protection. Iyon ang dahilan kung bakit ako naging si Ramon de Leon, ang panadero. Ang panadero, bulong ni Lika. Pangarap namin yun ni Kuya, sabi ni Miguel, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kapag tumanda na kami, magtatayo kami ng isang maliit na panaderya sa tabi ng dagat. Simpleng buhay lang. Yun lang. Ngayon, naiintindihan na ni Lika ang lahat. Ang mga pader na itinayo ni Miguel sa paligid niya ay hindi para ilayo ang mundo. Ito ay para protektahan ang mga abo ng kanyang nakaraan. At nang dumating siya, nagsimula siyang magdala ng liwanag sa madilim na lugar na iyon at natakot ito.
Natakot itong umasa muli. Hinigpitan ni Lika ang hawak sa kamay nito. Hinila niya ito para mapatingin sa kanya. Hindi ka na mag-isa, Miguel, sabi niya, ang boses ay puno ng katiyakan. Nandito na ako. Hindi ka na nag-iisa. Sa mga mata ni Miguel, nakita ni Lika ang isang bagay na mas maliwanag kaysa sa lahat ng ilaw ng pulis sa labas. Pag-asa. At sa isang saglit, sa gitna ng pagkawasak, naramdaman nilang buo sila. Ngunit ang sandali ay kailangang magwakas. Lika, sabi ni Miguel, ang boses ay biglang naging seryoso. Ang saya sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang pamilyar na lungkot. Bakit? Kailangan kong umalis, sabi niya. Ngayong nahuli na si Brenda at ang mga tauhan nila, lalong naging kritikal ang testimonya ko. Dadalhin ako ni Salcedo sa isang ligtas na lugar para ihanda ang lahat para sa korte. Nanlamig ang puso ni Lika. Aalis ka. Kailangan, sabi ni Miguel, hinahaplos ang kanyang kamay. Para matapos na to, para mabigyan ng hustisya si Kuya Martin. Para maging malaya na tayong lahat. Gaano katagal, tanong ni Lika, pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Tumingin si Miguel sa kanya, ang mga mata ay puno ng sakit at pangako. Hindi ko alam kung kailan ako babalik o kung makakabalik pa ba ako. 1 taon. 365 araw ng paghihintay. 365 umaga ng paggising na may dalang pag-asa. 365 gabi ng pagtulog na may dalang panalangin. Maraming nagbago sa Santa Marcela sa loob ng 1 taon. Ang kaso laban sa pamilya Valderrama ay naging pambansang balita. Ang testimonya ni Miguel Rojas, na buong tapang na inilahad sa korte, ang naging huling pako sa kanilang kabaong. Ang buong angkan, mula kay Congressman Julio Valderrama hanggang sa pinakamaliit nilang tauhan, ay nahatulan. Si Brenda Corpuz, na naging state witness kapalit ng mas mababang sentensya, ay nabubulok ngayon sa kulungan. Ang kanyang pangarap na maging isang Valderrama ay naging isang bangungot sa loob ng selda. Ang pangalan ni Cassandra Gomez ay nalinis. Ang buong bayan ay humingi ng tawad. Si Principal de la Cruz, sa isang ingranding seremonya, ay personal na nag-alok sa kanya hindi lang ng parangal na guro ng taon, kundi pati na rin ang posisyon bilang bagong department head. Ngumiti si Lika at magalang na tinanggihan ang promosyon. Bakit, Hija? Tanong ng principal. Ito na ang pangarap mo. Dati po, sagot ni Lika, isang matamis at payapang ngiti sa kanyang mga labi. Pero natutunan ko po na ang halaga ko ay hindi nasusukat sa anumang parangal o posisyon. Nasa puso po iyon. Natuto si Lika na ang tunay na lakas ay hindi nasa pag-abot ng mga pangarap, kundi sa pagiging matatag kapag ang mga pangarap na iyon ay gumuho. Ang kanyang pagtuturo ay nagkaroon ng bagong lalim, ng bagong puso. Naging mas mabuti siyang guro, hindi dahil hinahabol niya ang isang titulo, kundi dahil natagpuan niya ang kanyang tunay na sarili. Ngunit sa bawat paglubog ng araw, ang kanyang puso ay naghahanap. Walang balita mula kay Miguel. Iyon ang kasunduan nila ni Agent Salcedo para sa kaligtasan nito. 1 taon ng katahimikan. 1 taon ng pagtitiwala. Isang hapon, pagkatapos ng kanyang klase, naglakad-lakad si Lika sa plaza. Ang araw ay palubog na, nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Habang naglalakad siya, isang pamilyar na amoy ang biglang humaplos sa kanyang mga sentido. Amoy ng bagong lutong tinapay. Hindi lang basta tinapay. Ito ang amoy ng Paraiso Backshop. Ang amoy ng kanilang mga gabi, ng kanilang mga tawanan, ng kanilang munting mundo. Sumunod si Lika sa amoy, ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Dinala siya nito sa pamilyar na pwesto. Ang wasak na panaderya ay matagal nang nakasara, nababalot ng alikabok at mga alaala. Ngunit ngayon may ilaw sa loob. Ang mga salamin sa bintana ay bago. Ang pinto ay bukas. At ang karatula may bago ng karatula. Isinulat kamay sa isang piraso ng kahoy. Paraiso Backshop ni na Miguel at Lika D. Napatigil sa paghinga si Lika. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Dahan-dahan siyang humakbang papasok. Sa loob, ang lahat ay bago, ngunit pamilyar. Ang mga mesa. Ang mga upuan. Ang counter. At sa likod ng counter, nakatayo ang isang lalaki. Nakasuot ng puting t-shirt at isang malinis na apron. Ang buhok niya ay mas maikli,
ngunit ang mga mata niya ay pareho pa rin. Malalim, puno ng kwento, at ngayon, puno ng isang ngiti na parabang naghihintay sa kanya sa loob ng isang taon. Ang apron niya ay may bahid ng harina. Miguel, bulong ni Lika, ang boses ay basag. Ngumiti si Miguel. Matagal ka yata. Kanina pa luto ang paborito mong pandesal. Hindi na napigilan ni Lika. Tumakbo siya. Tumakbo siya papunta sa likod ng counter at isinubsob ang sarili sa mga bisig na matagal na niyang hinahanap. Niyakap niya si Miguel ng mahigpit na parang kung bibitaw siya ay muli itong mawawala. Akala ko, hindi ka na babalik, umiiyak niyang sabi sa dibdib nito. Hinalikan ni Miguel ang tuktok ng kanyang ulo. Saan pa ba ako pupunta, bulong nito. Umuwi na ako, Lika. Sa'yo. Humarap si Lika sa kanya, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Hinawakan ni Miguel ang kanyang mukha, at marahang pinunasan ang mga luha gamit ang kanyang mga hinlalaki. Tapos na ang lahat, sabi ni Miguel. Tapos na ang pagtakbo. Tapos na ang pagtatago. Ito na ang simula. Ang simula ng ano? Ng ating paraiso, sagot ni Miguel, bago marahang inilapat ang kanyang mga labi sa mga labi ni Lika. Ito ay isang halik na lasang harina, pag-asa, at isang taon ng pangungulila. Isang halik na nagsasara sa lahat ng sakit ng nakaraan at nagbubukas sa isang pangakong puno ng kinabukasan. Kling! Ang tunog ng kampana sa pinto ay muling tumunog. Pumasok ang isang matandang ale, naghahanap ng mainit na tinapay. Umiti sila sa isa't isa, ang kanilang mga puso ay puno. Sa Santa Marcela, sa isang maliit na panaderya na muling nabuhay, natagpuan nila hindi lang ang matamis na tinapay, kundi ang paraisong matagal na nilang hinahanap sa piling ng isa't isa. At dito nagtatapos ang kwento ni na Miguel at Lika. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyo na walang sawang sumubaybay at nakinig. Salamat sa paglalaan ng iyong oras, sa pagbibigay ng iyong emosyon, at sa pagsama sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isa ring paglalakbay para sa akin. Ang bawat kabanata na inyong napakinggan ay isang piraso rin ng aking puso na aking ibinahagi. Ang kanilang mga luha ay naging luha ko rin, at ang kanilang tagumpay ay tagumpay ko na rin. Higit sa isang kwento ng pag-ibig, sana ay naiwan sa inyo ang mensahe na kahit sa pinakamadilim na unos ng pagsubok at pagkakanulo, laging mailiwanag ng pag-asa na nag-aabang. Na ang tunay na paraiso ay hindi isang lugar na perpekto, kundi isang taong tatanggap sa iyo ng buo, kahit sa iyong pagiging imperpekto. At ang pinakadakilang katapangan ay ang kakayahang magpatawad, hindi lamang sa mga nagkasala sa atin, kundi lalo't higit sa ating mga sarili. Ngayon, nais kong marinig ang inyong tinig. Ano ang tumatak sa inyong puso at isipan? Saang eksena kayo pinakakinilig, nainis, o napaiyak? Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat komento ninyo ay isang inspirasyon. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ang inyong lingkod, ang manunulat na laging umaasa na makapaghatid ng kaunting init at inspirasyon sa inyong mga puso. Maraming salamat at paalam.